Morning po. Nakakakain pa po ba kayo ng palitaw? Well, meron po akong palitaw dito ngayon. Itatry po natin. No? So, ang ginamit po na ingredients dito, coconut flour. Instead na, well, you can choose between almond flour at saka coconut flour. No? Tapos meron po siyang allulose sugar. Meron din pong santam gum para lumagkit po siya ng konti. Of course, yung sesame seed. Meron din po siyang yung allulose sugar po na binudbod bukod po dun sa mixture, no? Plus desiccated coconut. Yan, munti ko na makalimutan. So nag-baseline na po ako ng blood sugar, 117 po yung baseline, no? Tapos kakain po ako nito, 2 piraso lang po para kung may blood sugar spike mo po siya, hindi po ako mabibigla. Balik po ako after 2 hours and we'll check kung ano po yung gagawin nito sa blood sugar ko through the CGM, of course. Naka-CGM naman po tayo. Two hours na po. So ito na po yung resulta nung palitaw na kinain ko po kanina. No? So 2 pieces po na palitaw. Homemade po yun. So, nag-baseline po tayo ng 117. So, yun po yung starting blood sugar po natin. No? On the first hour, umakyat po siya ng bahagya, 121. 119, 121. And then after a few minutes, nag-119 po siya ulit. On the second hour, bumaba na po siya ng tuluyan. So, 115 po, which is lower than the baseline na 117. So, dyan po sa chart, no? I mean, sa graph, kung makikita nyo po yan, no? Sobrang flat naman po yan. Halos hindi po napansin yung 4 units na spike, yung from 117 to 121. So, ang conclusion po natin, highly recommended po siya. Pwede po siya. If naghahanap po kayo ng pang-merienda na hindi naman po tatamaan yung blood sugar niyo, then eto na po yun. Pwede po ito. You can also add stevia or monk fruit para mas may tamis pa po siya ng konti, pero para sa akin po yung timpla okay na po. So yun lang po for this review. I'll see you guys in the next vlog. Bye bye.